Huwag, Chong. Maawa kayo sa akin. Marami pa ho akong pangarap. Sige na, Lourdes. Isa lang naman eh. Pagbigyan mo na ako. Matagal na akong gigil na gigil sa'yo eh. Alam mo ba yun? Pakiusap, Chong. Huwag po. Maawa po kayo sa akin. Tumigil ka. Itiko mo yung bibig mo ha. Huwag kang magsusumbong sa nanay mo. Kung hindi, papatayin ko kayong dalawa. Huwag po. Tanging pagtangis na lamang ang nagawa ni Lourdes nang minsan siyang pagsamantalahan ng kanyang tiyuhin na pangalawang asawa ng kanyang ina. Palagi kasing umaalis ang kanyang ina para ito ay manahi at ang naiiwan lamang ay si Lourdes at ang kanyang tiyuhin. Kahit nagawa nito ang may itim na plano para sa kanya. Hindi lamang isang beses itong nangyari, kung hindi naulit ng naulit, hanggang sa magdalang tao na siya. At dahil sa hindi na rin natiis ni Lourdes ang kababuyan nito sa kanya, ay pinagtapat na niya ito sa kanyang ina. Galit na galit si Aling Soledad sa kinakasama nito dahil sa panghalay na ginawa nito sa kanyang anak. Kaya noong gabing umuwi itong lasing, ay walang kamalay-malay ang lalaki. Napuputulan na siya ng kaligayahan ni Aling Soledad. Nagising na lamang ito sa kirot at sakit, kaya't nasuntok niya ang asawang si Soledad. Sa gulat at galit na Hector, ay ininutog niya ito sa pader at sakto na nakita ito ni Lourdes. Kaya't nakasigaw ito at nakatakbo sa labas. Kahit na nagdurugo ang maselang bahagi ng katawan ni Hector, ay pinilit nitong habulin si Lourdes. Pero huli na dahil nakahingi na ito ng tulong at hinuli ito ng mga tanod kaya't nadala ito kaagad sa presinto. Pagbalik ni Lourdes sa bahay nila, ay wala nang buhay ang nanay niya. Halos magunaw ang mundo nito dahil sa nangyari sa buhay niya. Nagdadalang tao na siya at ngayon ay namatay pa ang kanyang ina. Lumipas ang ilang buwan at nagsilang ng batang babae si Lourdes sa tulong ng kaibigan nitong kumadrona na si Iska. Pero nitingnan ay hindi magawa ni Lourdes. Kahit ang sulyapan man lamang ang bata. Nagagalit rin ito kada umiiyak ang bata. Kaya't hinahayaan niya na lamang itong umiyak. Mabuti na lamang at kapitbahay lang nito si Iska. Kaya ito ang nagpapadede sa bata sa tulong ng botelya at gatas na nabibili sa tindahan. Ano ka ba naman, Lourdes? Anak mo ito, oh. Wala ka man lang kaamor-amor sa bata. Hindi niya kasalanan ng isilang siya. Hindi ko magagawang tanggapin yan, Iska. Mukha nang walang hiyang amain ko ang nakikita ko. Kada masusulyapan ko ang mukha ng batang yan. At hindi mo yun mararamdaman. Kahit na, Lourdes, bata pa rin yan. Wala siyang kasalanan. Ayaw ko sa batang yan. Hindi na nakipagtalo pa si Iska kay Lourdes dahil alam niyang sarado ang isip nito at puno ng galit ang puso para sa ama ng kanyang anak. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 taon na si Erica at doon din nahatulan si Hector na mabilanggo habang buhay dahil napatunayan sa korte ang panghalay nito kay Lourdes. Nang tumungtong sa sapat na taon si Erica, ay tuluyan na nga itong ipinamigay ng nanay niya sa kaibigan nitong si Iska. Kahit bata pa lamang ito, ay nakatanim na sa isipan ng bata na ipinamigay siya ng kanyang ina. At nagtanim ito ng galit sa kanyang ina nang hindi nalalaman ang tunay na dahilan. Nanay Iska, nandito na po ako. O anak, kamusta ang eskwela ha? May takdang aralin ba kayo ngayon? Wala po, nanay. Wala po kaming pasok bukas kahit matutulungan ko po kayo sa pagtitinda. Ang bait mo talagang bata. Sana hanggang sa paglaki mo ay dala mo yan ha? Kinamusta mo ba ang nanay Lourdes mo? Bakit pa po? Pinamigay niya na po ako, hindi ba? Kung ayaw niya sa akin, ayaw ko na rin po sa kanya. Natigilan si Aling Iska sa isinagot ng bata sa kanya. 10 taon na si Erica. Pero malinaw pa rin sa alaala niya kung papaano siyang itanggi at ipamigay ng kanyang sariling ina. Hindi naman niya masisisi si Erica dahil kahit isang beses ay hindi pinakitaan ni Lourdes ng pagmamahal ang bata o kahit nasilipin man lamang noong mga panahong may sakit ito. Hindi man lamang ito pumunta kahit pa nakiusap si Iska sa kanyang kaibigan dahil pangalan ni Lourdes ang tinatawag nito.
Pero sa kabilang banda, tiyak na masakit rin iyon kay Lourdes dahil bunga sa Erica ng panghahalay at naging dahilan pa ng kamatayan ng nanay nito. Mabilis na lumipas ang mga taon at naging ganap ng dalaga si Erica na hindi ramdam ang pagmamahal ng kanyang tunay na ina. Pero pinupunaan naman yon ni Aling Iska. Nagtanim ng galit at tampo si Erica sa kanyang ina dahil kahit minsan ay hindi siya nito dinalaw sa nanay Iska niya o kumastahin man lamang. Hindi rin niya ito gaano nang nakikita buhat nang ipinamigay siya nito noong 4 na taong gulang pa lamang siya. Isang araw habang pauwi galing palengke si Aling Iska, ay aksidenteng nakita nito si Lourdes. Bagsak na daw ang dating maganda nitong katawan. Lourdes? Diyos ko, ikaw na ba yan? Anong nangyari sa'yo? Iska? Eto, may sakit ako. Ikaw, kamusta ka na? Medyo matagal na rin ang huli nating pagkikita. Eto, maayos naman ako at dalaga na sa Erica. Hindi mo pa siya kakamustahin, Lourdes? Para saan pa? Ikaw na rin ang nagsabi na dalaga na siya. Dapat ay magpakabait siya sa'yo. Napakabait na anak na Erica, Lourdes. Kung makikita mo lang, kausapin mo na ang anak mo. Alam ko maiintindihan niya kung bakit mo yung nagawa. Hindi na nagsalita pa si Lourdes. Napayuko na lamang ito habang tinitignan ng mga paa na puno ng putik dahil sa suot nitong tsinelas na may butas na sa gilid. Tinapik siya ng kanyang kaibigan sa balikat. Kaya naman muling napaangat ng tingin nito sa kanya. Ngumiti si Iska dito at niyaya niya ito sa kanilang bahay. Samantala habang naglalakad naman pauwi si Erica sa kanilang bahay, ay nakasalubong nito ang kaibigan na si Lisa. Kahit napahinto muna ang dalaga para makipagkamustahan sandali. Oy, yung nanay mo may bisita ata kanina. Pahit na babae. Sabi ni Lisa. Talaga? Mabuti naman at may bisita kami. Matagal-tagal na rin na walang kakwentuhan si Nanay Iska. San pala ang punta mo? Sa palengke lang, may dadalhin akong mga kakanin sa pwesto ni Nanay. Wow, ang sipag mo na rin Tama yan, para makatulong na tayo sa mga nanay natin, hindi ba? Oo nga eh. Sige na, mauna na ako, Erica ha. Nagpaalam na nga ang kanyang kaibigang si Lisa sa kanya. Naghiwalay na ang mga ito dahil magluluto pa siya ng pananghalian nilang magnanay. Pero malayo pa lang, ay tanaw na ni Erica ang likod ng babaeng sinasabing bisita raw nila na sinabi ni Lisa sa kanya. Pumasok ang mga ito, kahit naglakad na siya para makapagluto. Pero nang nasa palapit na siya ng pinto, ay doon niya narinig ang lahat ng buong kwento, kaya hindi niya na naigalaw pa ang mga paa niya para iakbang. Ano na, Lourdes? Sabihin mo na kaya kay Erica ang lahat, para naman makausap mo na ang anak mo. Bakit pa, Iska? Alam kong sagad ang galit niya sa akin. Saka hindi niya na rin ako kailangan dahil nariyan ka na. Oo, tama ka naman, Lourdes. Pero papaano kung ipapaliwanag sa kanya na siya ang bunga ng panggagahasa ng chewing ko sa akin? Paano ka sasabihin kinahasa ako at siya ang naging bunga? Umiiyak na sabi ni Aling Lourdes. Nagulat na lamang sa Erica sa mga narinig mula sa nanay niyang si Lourdes. Wala siyang kaalam-alam na kaya naman pala ganawa na lamang siya ipinamigay nito dahil siya pala ay bunga ng isang pang-aabuso. Pang-aabuso sa kahinaan ng kanyang ina noong bata pa lamang ito. Napaiyak tuloy sa Erica dahil sa narinig niya ang pag-iyak ng kanyang ina. Nasasaktan siya sa kanyang nalaman. Parang biglang nabura ang lahat ng galit at tampo niya sa sariling ina nang marinig niya ang lahat ng ito. Kaya imbes na pumasok siya, ay umalis na lamang si Erica at nagtungo sa isang lugar kung saan malaya siyang iiyak. Nahabag ito sa karanasan ng kanyang ina noong bata pa lamang ito. Kaya nga, sabihin mo na sa anak mo, Lourdes, para naman alam niya ang buong nangyari. Hindi na, Iska. Ayokong kaawaan niya ako. Hayaan mo nang galit na lamang siya sa akin. Dahil kahit kailan naman, ay hindi ko siya kinamusta at hindi ko siya tinuring na anak. Napakabait ng anak mo, Lourdes. Tsak na maintindihan ka niya. Masyado na ata akong nakakaabala sa'yo. Alagaan mo na lamang ng mabuti sa Erica ha, Iska. Dahil alam ko na alagaan mo talaga siya at mamahalin. Hindi mo na ba siya hihintahin? Baka parating na yon.
Maghintay ka pa ng ilang oras. Umiling na lamang si Lourdes sa kanyang kaibigang si Iska. Masyado na ring mahaba ang nilagi niya sa bahay ng kanyang kaibigan. Kaya hindi na rin siya napigil nito. Hinatid pa nga ni Iska si Lourdes sa labasan. Bago sila naghiwalay, ay niyakap niya na muna ito ng mahigpit dahil alam ni Iska na malungkot ito kahit na hindi ito magsalita. Kumaway pa nga si Lourdes bago sila naghiwalay ng tuluyan. Nagpahid pa nga ng luha si Lourdes sa mga mata nang hindi sinasadya na magkita sila na Erica, ang anak niya na matagal na niyang hindi nakita. Titig na titig ito kay Lourdes at halata sa maganda nitong mukha na galing ito sa pag-iyak. Erica, ikaw na ba yan? Kilala mo pa pala ako? Alam mo pa pala ang pangalan ko? Oo naman. Kamusta ka na? Baka may nobyo ka na ha? Huwag mong papasakitin ang ulo ng nanay Iska mo ha? Mabuti siyang tao. Tama kayo. Mabuti nga siyang ina na hindi ko naranasan sa inyo. Alam niyo ba kung gaano kasakit sa akin nung ipinamigay niyo ako? Halos mamatay ako sa kakaiyak. Pero hindi niyo man lamang ako kinarga. Tapos na yun, Erica. At matagal nang nakalipas yun. Umuwi ka na. Hinihintay ka na ng nanay Iska mo. Nilampasan siya ng nanay niya, kaya't napilitan na habulin ito ni Erica. Mabuti na lamang at konti lang ang mga taong napapadaan. Kaya't nilabas niya ang buong hinanakit sa ina. Ganyan ka ba talaga ha? Aalis ka na naman? Anak niyo ako, hindi ba? Bakit kahit minsan, hindi mo man lamang ako sinilip sa bahay ni Nanay Iska? Bakit? Gusto mo bang malaman? Gusto mong malaman kung bakit? Alam ko na, narinig ko na ang lahat. Pero bakit ayaw mo pa rin sabihin sa akin? Buong buhay ko ay naghalit ako sa'yo. Tignan mo yung sarili mo ngayon. Mama, anak mo pa rin ako, hindi ba? Umiiyak na sabi na Erica. Napaharap na lamang si Lourdes dahil sa tagal ng panahon ay tanggap pa rin pala siya ng kanyang anak. Kahit na ni minsan ay hindi niya ito pinakitaan ng pagmamahal at hindi niya tinuring na tunay na anak. Puno ng luha ang mga mata ni Erica ng sandaling iyon. Opo, galit ako sa inyo. Pero alam niyo bang nawala ang lahat ng yon nang marinig ko ang lahat ng katotohanan, kung bakit ayaw mo sa akin, kung bakit mo ako pinamigay. Pero ma, hindi ko naman ginusto yun eh. Hindi ko hiniling na ako ang maging anak mo, na ako ang maging bunga ng pagkakasala ng iba. Humahagulgol na sabi ni Erica. Sana nga hindi ka na lamang ipinanganak, dahil nasasaktan din ako tuwing maririnig kitang umiiyak, pero hindi kita magawang kargahin dahil naaalala ko yung pambababoy ni Chong sa akin noon. Pero nung nawala ka na sa akin, doon ko na-realize na mahal pala kita, anak. Umiiyak ring pahayag ni Lourdes. Pero bakit ngayon lang, ma? Ang tagal kitang hinintay. Pag may sakit ako, ikaw ang tinatawag ko. Pero wala ka. Hindi mo ako pinupuntahan. At masakit yun para sa akin, ma. Patuloy sa pag-iyak ang mag-ina. May ilang tao na rin na nanonood sa kanila. Pero hindi nila alintana ang bagay na yon. Ang mahalaga sa kanila ay ang makapag-usap at ang marinig ang bawat panig ng isa't isa. Humakbang ng ilang lakad si Lourdes mula kay Erica. Erica, kung hihingi ba ako ng kapatawaran sa'yo, patatawarin mo pa rin ba ang mama mo? Umiiyak na sad ni Lourdes. Nawala ang lahat ng galit at tampo ko sa inyo nang malaman ko ang punot dulo ng lahat, ma. Matagal kong pinangarap to. Hindi na po ako galit. Mahal na mahal ko po kayo. Pinapatawad mo na ako, anak. Sorry, anak. Kung sinisi kita sa nangyari sa akin noon, patawarin mo ako kung sa'yo ko nabuhos ang lahat ng pot at galit ko kay Chong. Mahal naman talaga kita, anak. Umiiyak pa ring wika ni Aling Lourdes. Sana hindi ito isang panaginip lang. Mahal ko rin po kayo, ma. Sorry rin po kung nagtanim ako ng galit sa inyo dahil hindi ko po alam ang kwento sa likod ng mga pangyayari. Pwede ba kitang mayakap, anak? Anak, mayakap si mama, ha? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa sa Erica. Niyakap na niya ng mahigpit ang kanyang ina. Hindi niya sukat akalain. Nabangungot pala ang naging kabataan nito sa poder ng pangalawang asawa ng lola niya. Lumuluwa silang dalawa at tinadama ang mahabang panahon na pagkakahiwalay.
Pansin tuloy ni Erica ang payat na pangangatawan nito, kaya't humiwalay siya sa yakap ng ina. Ma? Ma, may sakit po ba kayo? Sobrang payat niyo na po. Oh. Sama kayo sa akin sa bahay. Sa bahay namin ni Nanay Iska. Baka makaabala lang ako sa inyo doon, anak. Doon na lamang ako sa dati nating bahay. Sigurado po kayo, ma. Tara na po. Ihatid ko po kayo doon. Ha? Huwag na, anak. Ako na lamang. Baka mainip ang Nanay Iska mo sa'yo. Pero nagpumilit pa rin ang dalaga, kaya't wala nang nagawa pa si Aling Lourdes kung hindi ang pumayag. Nagulat pa sa Erica sa itsura ng bahay ng kanyang ina. Marumi at sira-sira na ang mga gamit, maging ang dingding ng bahay nito. Huminto siya sa likuran ng nanay niya at pinagmasdan ng kabahayan. Kahit ang palaboy ay baka hindi man naraan doon dahil sa itsura nito. Naawa siya ng tuluyan sa ina, kaya muli na naman siyang napaiyak. Tahimik lamang si Aling Lourdes at hindi nagsasalita. Dito kayo nakatira, ma? Paano kayo kumakain dito? Saka saan kayo matutulog? Sumama na po kayo sa akin. Hindi na, anak. Dito na lamang ako. Sapay, sanay na ako dito. Okay na ako dito, anak. May natutulugan naman ako kahit papaano. Hindi, ma. Sasama po kayo sa akin ngayon. Kaya pala ganyan kayo kapayat. Tingnan niyo po yung paligid, oh. Ang pangit po ng paligid. At parang hindi po tawang nakatara rito. Napakarumi po, ma. Kaya hindi po malabong magkasakit kayo. Tara na po. Uwi na po tayo sa bahay. At wag po kayong tatanggi dahil magagalit po ako sa inyo. Hinawakan niya ito sa kamay, kaya hindi nakaiwas pa ang ginang. Nang makauwi sa Erica sa bahay nila ng nanay niya, ay nagulat na lamang rin ito dahil magkasama silang bumalik. Nagtatanong ang mga mata nito nang makita silang magkasama. Teka, totoo ba itong nakikita ko? Kasama mo ang nanay mo, anak? Gulat na tanong ni Aling Iska. Opo, Nay. At pwede naman po siya dito, hindi po ba, Nay? Abay, oo naman, anak. Pasok bilis. Mabutit nagkausap na kayong mag-ina. Masaya ako para sa inyong dalawa. Nanay Iska, dito na po muna titira si Mama, ha? Wala na po yung dati naming bahay, eh. Ang dumi-dumi na po at sira-sira na po yung bahay namin noon. Nako, welcome na welcome ang mama mo dito, anak. Itong si Lourdes lang kasi ang umuwi kanina, eh. Paano ba kayo nagkaayos? Narinig niya tayo kanina, Iska. Kaya sinabi ko na rin ang buong katotohanan. Singit naman ni Lourdes. Masaya po ako, Nay. Ma, mas po na po ako ngayon. Dahil dalawa na po ang nanay ko. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Hindi ko na po kailangan ng tatay. Sapat na po kayong dalawa para sa akin. Niyakap ni Erica ang dalawa niyang ina. May lamat man ang naging simula ng relasyon nila Erica at Lourdes, pero bumawi naman ang nanay niya sa maraming pagkukulang. Hanggang sa lumipas ang maraming taon at nakapagtapos na rin ng kolehiyo sa Erica. Mama, Nanay, cum laude po ako. Ano? Totoo ba yun, anak? Congratulations, anak, ha? Gulat na sabi ni Lourdes. Pinabati kita, anak. Mahusay ka naman talaga kaya para sa'yo talaga yan. Deserve mo yan. Sabi naman ni Aling Iska. Ang swerte ko po. Kasi dahil dalawa po ang mama ko. Pareho pong mabait. Kahit mahal na mahal ko po kayong pareho. Masayang masaya sila dahil nagkaroon ng maayos at magandang trabaho ang dalaga. Hanggang sa nakapagpundar na sila ng maliit na kainan na napalaguri nila sa tulong na rin ng pagsisikap nilang tatlo. Naging permanente na rin sa Erica sa trabaho nito sa bangko na ikinaginhawa nila ng tuluyan. Nakapagpundar sila ng bagong bahay. Mas naging mabenta pa ang kanilang mga kakanin at pati na rin ang kanilang mga tinda dahil marunong talaga ang nanay Iska nito sa pagluluto at ganoon rin naman ang Mama Lourdes na Erica. Kaya naging kilala ang negosyo nila at mas lalo pang yumabong. Ma, Nay, pasok na po ako, ha? Ingat po kayo dito, ha? Maaga akong uuwi po mamaya. Mag-ingat ka, anak, ha? Kaya na namin ng nanay Iska mo dito. Oo nga, anak. Basta't kumain ka sa oras mamaya, ha? Sige na, umuwi ka na, baka mahuli ka pa. Humalik pa nga si Erica sa mga ito bago niya talikuran ng dalawang ina. Wala nang mahiling pa si Erica dahil para sa kanya ay kompleto na ang buhay niya. Wala man siyang ama,
Pero hindi yun naging hadlang para magpatuloy siya sa buhay. Kasama ang 2 babae sa buhay niya na alam niyang mahal na rin siya at patuloy siyang magpapasalamat sa Diyos dahil 2 pa ang kanyang naging ina. Ipinapahayag ng kwentong ito na dapat ay matuto tayong magpatawad kahit ano pa man ang kasalanan ng tao sa iyo. Dahil mahirap dalhin ang bigat sa dibdib, lalo na kung sarili mong ina ang iyong tinitiis. Lahat ng bagay ay may kahulugan, may dahilan, at may kanya-kanyang istorya. Kaya piliing magpatawad para mabuhay ng maayos at masaya, para sa mga susunod pang araw na haharapin. Hindi man natin hawak ang kapalaran ng bawat isa, basta't piliin nating maging mabuti, kahit gaano man kabigat ang pangyayari sa ating mga buhay. Lagi nating tatandaan na may biyayang kalakip ang ating pagpapatawad. At ito ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.